Alright, mega love shoutout. Good evening mga kakabsat. Ito, naka-live na naman si Attorney Claire mga kakabsat. Nako, Romes back na sa ginawang sa ginawa ng mga taga Vancouver, Canada mga kabsat. Ito. Let's do this. Punta na natin sa Attorney Claire, mabsat. Wala nang paligoy-ligoy pa. Ito, mabsat to. Attorney Claire, may rest back sa mga bastos na DDS sa Canada. Nakapaw! Sige. Punta na natin yan. Attorney Claire, ikaw na. Pasok. Naka-live na po si Attorney Claire. Actually, kaka-start niya lang 16 minutes ago. Pasok, Attorney. 9:22 PM dyan sa Manila. 9:39 na. 6:22 dito sa Vancouver, Canada. Okay, mga ka-clear. Okay. So, kailan bago tayo mag-start, syempre kamustahin ko muna ang mga ka-clear. Shout out na kayo? Deborah G. At Maria okay, Fe Palisok. Susan Larson, Santos, Addict to Sexual Love, Deborah G. Alibal, Eliza C. Maria Fe Palisok, Eva shout out. Junior, Eva JR to, ha? Okay. Fast forward Sarah agad. Malds. Kita mo ka, Sarah Malds. Oo. Maya kasi mga ka-clear since dito. Meron kasi kaming kapihan with the para tuloy parang totoo yung hinala. Parang totoo yung hinala kung anong grupo sila. So, kasi usually hindi sabi nila KOJC daw eh. Mga DDS sa KOJC. Kapag ang mga nagpo-protesta, yung mga anong lehitimong nagpo-protesta, yung iba mga lefties, di ba? Hindi naman ganito viral na parang ginagrab ng mga DDS trolls, di ba? Hindi yan ginagrab. So, nung una sabi ko, parang okay lang kasi siguro normal lang. Kaya lang, doon sa pagsabi kasi nila ng mamatay ka na sana. Ting! Nako, parang iba talaga ang grupo nito. Yung bang, di ba sinabi ko nung nakaraan mga clear, ang bagong Pilipino ay hindi nagdarasal ng kamatayan ng iba. Yan ay kulto at kampo ng kasamaan. Huwag magparehistro sa ganitong samahan. So, sino ba yung madalas magbanta ng buhay? Diba? So, nung nasabi na mamatay ka na sana, yun. Ting! Mukhang ibang grupo to, mga ka-clear. Kasi, i-remind nyo naman ako, baka naman ako yung nagkakamali. Parang wala naman akong nadidinig sa mga lefties, yung usual na nagpo-protesta, na yan ang panalangin. Diba? Saka parang hindi naman sila nag-ad hominem na, ano ba yung may word pa eh? Parang hindi naman sila nag-PPI. Nagsalita sila, Attorney, dami lang sinabi. Parang nag-PPI din ng mga lefties, hindi ko lang nadidinig. Pero, okay. Iba kasi yung lutong ng PI nila. Manang-mana. Ng ina nila. Parang, manang-mana sa amon nila. Parang yung parang, naaalala mo yung may nagme-meltdown. Ay, tama, Attorney, tama. Agree, so, agree. Anyway, mga ka-clear. Kung saan nang gagaling. Okay? 10 o'clock yun, 10 o'clock, after the briefing yon actually. Kasi yung briefing dito, hindi para 10 o'clock. 10 o'clock kasi kami nag-briefing dito. Pero nai-embargo yun eh. Para bang siguro after. Di ko na matandaan kung anong oras inilabas dyan. Pero 10 o'clock ng umaga dito yon. Nag-briefing kami. So, tape as live siya. Okay? So, 10 o'clock na umaga. Tapos, sabi ni Director Robertson, kain muna kami. Sabi ko, wag na. Sabi ko, wag na muna tayong kumain ng lunch. Kasi, baka umulan, makulimlim. Kasi it's supposed to be maggagawa kami ng video or reels. Hindi kahapon, the other day. Kailan di ba umulan? Natatandaan mo yung natatandaan niyo po yung bumisita si Pangulo si Jollibee. Umuulan noon eh. So dapat sana, after nung sa Jollibee na event ni Pangulo, gagawa na kami ng reels. Yung reels na ginagawa po namin, kapag magbabiyahe po ang Pangulo, yung po yung ginagawa namin, parang sinasummarize namin yung ginawa ng Pangulo. Through reels. Diba? So yun po yung ginagawa namin. So sabi namin, sige, the following day na lang, kasi nga umuulan. Walang patid yung ulan nung nagpunta kami sa Jollibee. So wala rin magagawa, di ba? Hindi kayo makakapag-shoot kasi umuulan. Yan. So the following day, briefing namin. So kahapon, 10 o'clock, sabi ko, nag-briefing kami. After na mag-briefing, so sabi ko kay Director Robertson, wag na tayong munang kumain ng lunch. Mamaya na lang, unahin muna natin gumawa ng reels. Trabaho to mga kaklira. Kaya nga, di ba, minsan kung sino pa yung nagpo-protesta, yung nagtatrabaho. Yung nagbabakasyon, hindi pinoprotesta. Di ba? Action, hindi bakasyon. Yung nag-a-action,
Sila pa yung galit. Na gustong manakit. Okay. Galit na galit, So, gustong manakit. Actually, ito siguro ang pumunta lang sa amin. Live to guys, live to, Hindi ko alam live. kung iba osyoso Yung iba hindi ko alam kung osyoso lang sila. Shoutout sa mga bagong pasok mga kabsat. Pero siguro ang pinaka-active na nagsasalita, I can say mga 6. Mga 6. Diba? Maingay lang sila, may megaphone. Pero hindi ganun karami. Siguro, Ilan lang naman sila, kasama yung mga Tony? nakisyoso na nakasama doon. Sabihin natin, papasok ng 10 to 12. Mga ganyan. So, maliit lang yung crowd. Kung ikukumpara Wala sa silang Philcom, bilang. Kasi mamaya natin pag-usapan yung Philcom. Wala silang bilang. So, pumunta na kami doon, hindi na kami kumain, nagkape lang kami, kasi para matapos namin yung trabaho namin sa Reels, kasi baka umulan, kasi makulimlim at kahapon. Makulimlim siya nung nag-start kami. Okay? So, buti na lang, no, habang umaandar ng oras, medyo umaraw-araw, medyo lumabas si tawag dito, si Haring Araw. Yan, si Haring Araw, medyo lumabas siya kahapon. Pero nung nag-decide kami na, let's go muna, let's do it, makulimlim siya. So, natakot ako na baka umulan, hindi kami makapag-reels. Maaga po yung biyahe namin today, pabalik. Okay? So, nung napunta kami, malapit po yun sa convention center. Yan. Maganda kasi yung view doon. Tapos, ang background mo, may Canada. Okay. So, nung nandun na kami, nagpe-prepare na kami, isushoot na ako, titignan namin yung angulo. Diba? Yung angulo, tapos ang dami kasing tao. Marami siyang tao. So, okay lang. At the time na magi-start na kaming dalawa, may lumapit na isang medyo mahaba na buhok na babae at tinanong kung ako daw ba si Yusek Claire. Sabi ko, yes, opo. Siyempre, nakangiti ako. Always naman ako nakangiti, mga clear. Kahit na sinusundan kami, nakangiti pa ako. Diba? So, tapos bigla na siyang sumigaw. Tell your president or ask your president to resign. Sabi ko, iba to. So, okay lang kasi, di ba? Okay lang din na kung mag-isa ka, hindi naman kami mapapahinto. Ang problema, may mga iba na may dala ng, parang may t-shirt na Marcos resign, may ganon. So, siguro unti-unti sila lumalapit sa amin ni Robertson, ni Director Robertson. So sabi, ako kasi naka-stay pa ako, nakatambay pa ako, hindi ako umaalis. Tapos si Director Robertson yung nagaya na sa akin na let's go. Sabi niya ganon. So sabi ko, di habang nagsasalita sila, meron pa ako nadidig na habang naglalakad kami, alam niyo kung ano sabi yung tungkol sa issue ng maleta. The usual narrative ng mga siguro kaalyado nila. Naratibo ng mga, yes, agree. Diba? Ano, sa totoo lang, siguro pag tinanong mo sila, kung tatanungin mo sila, kung anong alam mo sa maleta, tingin ko sila masasagot eh. Diba? May ganun lang, hanggang doon lang yung naratibo nila tungkol sa maleta. Na pagka siguro, tinanong mo na, ng detalyado, hindi ka na nila masasagot. Halimbawa, sinabi nila, you're stealing money. Diba? Pag tinanong mo yun, sino yung nag-steal? Diba? Uli na, sino nag-steal? Sino nagnakaw? Kailan ninakaw? Paano ninakaw? Paano mo alam? Anong ebidensya mo? Kaya mo ba magsampa ng kaso? Kasi kung kompleto ka ng ebidensya, di mo kailangang sumigaw dyan. Diba? Di mo kailangan gumamit ng mic dyan. Pag hindi mo kailangan gumamit ng mic defensor. Hindi mo kailangan gumamit ng mic or megaphone para sabihin nagnanakaw ka. Kung meron kang ebidensya. Kasi kung may ebidensya ka, di ba mas gusto mong mapanagot yung gumawa ng pagnanakaw? Agree. Hindi mo lang siya sisigawan. Ito kasi ang nangyayari, mga kakri. Pag wala kang ebidensya, ang ginagawa na lang nila, iniingay nila. Diba? Iniingay na lang nila. Kasi, para makapanira. At para yun na maging isipin ng mga tao na maaaring totoo. Tapos wala silang ebidensya. So, yun ang nagiging problema. Diba? So, hanggang doon lang yung naratibo nila. Tapos wala silang, hindi nila kayang i-substantiate. Oh, katulad niyan. Ako yung sinasabi nga, you're stealing the money. Give back the money to the Philippines. To the people. Diyos ko po, Rudy. Kakapasok ko lang ng February 2025. Wala akong alam sa issue ng maleta. Kung totoo yung maleta na yan, o gawa lang. Wala nga pinakita ko. Okay, so ganun yung sigaw nila. So, kayo, pag nag-isip kayo, naratibo tong maleta na to. Kanino bang naratibo yung BBM resign? Diba? Ang sarap tanongin, okay, BBM resign, o sino gusto niya ipalit?
'Di ba? Ang sarap tanungin ng ganon. Kaya lang, sa pagiging nila, unruly nila, hindi mo iisipin na umupo at makipag-usap sa kanila. Tama. Hindi sila kapatol-patol, hindi sila Kasi hindi mo ganun sila yun, ka-level, ganun yung, attorney. Parang kahit magsalita ka doon at huminto ka, they won't listen. Agree. Kasi meron silang agenda. 'Di ba? Alam niyo lahat ng mga cellphone nila nakatutok sa amin. So para alam mo yung agenda, may gagamit ito. And mga ka-clear, meron akong nakitang post ng isang DDS. As in, certified DDS. At direktor at iniinggan niya pa ang ganitong klaseng aksyon. At willing siya magbayad. Kaya makikita mo mga ka-clear, kung kaninong kaalyado ang mga to. Willing siyang magbayad, gawin lang ulit yung ginagawa na kabastusan ng mga Pinoy. Kaya, mga kakri, sa totoo, hindi naman bastos yung Pinoy eh. Hindi yan ugali ng Pinoy. The way I see it, may nag-i-encourage. Kasi may bayad. May nagbabayad. So kung itong mga to walang trabaho, imagine mo ano ba kahapon araw? Friday? Tapos nasa kalsada sila. Walang trabaho. So, sino nagpapondo? Tapos, i-encourage mo. Ay, thank you po, Sir June. Anda, parang nakita ba tayo kahapon? Again, sa mga bagong pasok, mga absat, huwag kalimutang mag-like and subscribe. Maraming salamat po. Oops. Parang nakita ba tayo kahapon? May nakita ko sa Pinay na nakikinig pala dito, nagbati dito sa atin. Oo. Thank you. Mamaya ko ikukwento yung mga Pilipino doon sa Philcom. Okay. So, di ba? Ini-encourage mo itong mga kapwa mo Pilipino na gumawa ng masama. Pabayaran mo. Di ba? So, parang nakikita mo kung saan ba sila lumilinyang grupo. Parang hindi ka na magkakaroon ng duda. Grupo ito ng kulto na lagi na nanalangin na mamatay na ang isang tao. Diba? Kulto talaga, attorney. Saka yung BBM. Tapos gusto nilang patalsikin. Diba? Kanino yon? Kasi ako naman, ang alam ko, sa aking pagkakaalam, yung Akbayan, yung Akbayan members, they are not asking for resignation of PBBM. So, sino lang ba yung grupo na ang gusto mawala sa pwesto si Pangulo? Diba? At sino rin bang grupo ang nagnanais na mamatay ang isang tao? Lalo na yung kaaway nila. Nako, marami. May kaso na. Sino ba yung nagtatreten sa buhay ng Pangulo? Marami sila, attorney. Sino ba yung mga bayolente? Diba? So, after that, nung naglalakad na kami, kasi tinawag na namin yung driver para i-fetch na kami, sunduin na lang kami. Nung pagtawid namin, mga ka-clear, sumusunod talaga sila. Saan lapit-lapit nila sa amin? Kita nyo naman siguro, di ba? Ang sabi sa amin doon, parang hindi kung ikaw magpaprotesta ng legal, hindi mo kailangan lapitan. Hindi ako nagkakamali, parang nagsabi lang sa akin, although hindi ko alam yung batas dyan sa Canada. Lapitan yung tao at iharas mo, tapos sabihin nila hindi sila nang haharas. Kayo na maghusga. Yung ginawa ba nila, na kami nagtatrabaho, hindi na namin nagawa doon sa lugar na yon, yung trabaho namin. Kasi, ina-atake kami. Ay, ito yung tama, mga ka-clear. Ha? Itong tama, Senator Alan Cayetano, we were under attack. Ayun, yun pala yung tama. Ito pala, we were under attack. Yan. So, nung pagtawid namin, so we're just waiting na lang sana doon sa sasakyan namin. Pero, nagkataon, God is so good. May mga pulis na doon na naka-standby kasi nga malapit sa convention center. Okay? Nakatambay sila doon. So, para hindi kami masundan, kasi hindi na namin alam kung anong gagawin sa amin. Diba? Hindi naman namin sila kilala eh. At yung mga tipong, sabi nila, harmless daw sila. Tapos, gusto ka nila mamatay? Mamatay ka na sana. Harmless pa yun ah. Diba? You're wishing, diba? They are all wishing for my death. Tapos sabihin nila, harmless? Diba? So, kaya nga siguro natin na Tagalog kasi parang hindi maintindihan ng mga pulis doon. Well, anyway. So, after that, ay, sorry, mali. Yan.
Pagtawid namin sa may mga pulis. Tapos, we introduce ourselves. Sabi namin, we're just doing our job here, making the reels and videos. Hinarangan na sila. Parang na-cordon kami. So, hindi na kami pwedeng lapitan. Okay? So, tapos sasabihin nila, cry baby, cry baby. Sa ganung sitwasyon, ang lalapitan mo talaga ay yung maaari makapagpahinto sa paggawa nila ng mas delikado na gawain. Diba? Kasi parang sokdulan yung galit nila. Hindi ko nga alam. Kasi yung iba hindi nagsasalita eh. Iba nag-video lang. So, feel ko tuloy for content. Ha? Or to feed the satisfaction of their allies. Diba? Kasi biglang nag-trending dyan sa Pilipinas. Diba parang, wow. Diba parang meron silang, parang yung video nila, parang meron silang pinagpapasahan dyan sa Pilipinas para mag-viral. But sa akin okay lang. Kaya lang, mga real, sa akin okay lang. Kasi napakita nila na kakaibang klase silang Pilipino sa Canada. Hindi ko alam kung residente na sila dito, o FW sila dito, homeless sila dito, o pinagpunta lang sa Canada para mangharas. Okay? So at the time, yung mga pulis, mababait yung mga pulis. Actually, mga pulis, sa totoo lang, pagpunta po kayo dito sa Vancouver, mababait po ang mga tao dito. Wala kami nakitaan na danger. Tapos maagang nito sa mga stores dito, 9 o'clock ng gabi, sarado na yung halos lahat. So, wala. Maayos, malinis, dito sa Vancouver. Wala dapat katakutan eh. Kaya nga, nag-solo kaming dalawa ni Director Robertson. Na kami lang, hindi na kami nagsama ng iba. Because ganun namin nakita yung Vancouver, Canada. Na maayos ang mga tao. Ayun pala, mga Pinoy vulture, mga Pinoy buitre ang magkakalat ng lagim sa Canada. Diba? Kaya nga sabi natin sa press briefing, actually hindi pa ito nangyayari kasi nauna yung press briefing ko, itong paggawa ng reels is after. Diba? Hindi na kami nag-lunch eh. So, kung isipin mo, Pinoy ka, concern ka sa pondo ng bayan, hindi ba dapat gumawa ka ng aksyon para ma-sustain mo or ma-substantiate mo yung bintang mo, and then kompletohin mo yung bintang mo, yung papel, dokumento and everything, and then go to DOJ, Ombudsman, kahit sa Philippine Embassy, gawa ka ng complaint. File mo. Pero hindi mo makikita na concern talaga sila sa pondo ng bayan. Diba? Yung mga ibang protesters, hindi legitimate yung kanilang mga hinihiling. Ano bang hiling nila? Mamatay ako. Legitimate bang yun? Klamo ng magpaprotesta? Diba? Sabi niya, may nagsabi, no, siguro galit na galit sila sa akin kasi nakangiti lang talaga ako. Hindi ako, parang okay. Sabi niya, maleta. Ngiti. Diba? Kasi there's no reason for me to discuss everything over a cup of coffee kung may agenda naman kayo talaga. So, at the time, wala yung, alam mo yun, wala yung, sabi sa akin ng Director Robertson, ano naramdaman mo? Okay lang. Kasi ang mas medyo siguro nakaramdam ng pangamba. Hindi naman actually takot eh. Iba yung takot sa, alam mo na baka meron lang silang gawin sa'yo. Diba? Para naman ang hirap manapak. Mahirap naman manuntok kapag nasa ibang bansa ka. Diba? So, di mo alam kung ano yung pwede nilang gawin sa'yo. Pero, itong mga Pinoy vulture na to, sabi ko nga, konti lang sila. Pero, hindi ba sila yung nagpahatak pababa sa sarili niyong bansa? Kasi, instead na i-promote nyo, yung naging magandang usapan ng bansang Pilipinas at ng Canada, yung maraming gustong i-request ang Pangulo para sa mga OFWs ng Canada. Meron kasing hiling si Pangulo na yung ibang mga restrictions ay sana ay hindi na ganoon kahigpit sa ating mga skilled workers sa Canada. Kasi mayroong may mga requirements kasi ang bansang Canada. So, alam niyo ang gusto ng Pangulo ay para sa mga kababayan natin. Pero tinatabunan nyo ng ganitong mga klase ng pagmumura. Mga pagmumura talaga at pag-wish ng death. Instead na i-promote nyo yung ginagawa ng Pilipinas, ng pamunuan ng Pilipinas. Diba? Kapag naman kayo, huwag natin kalimutan yung nangyari sa yung may mga nag-rally, diba? At the time na dinala si dating Pangulo Duterte sa dahig. Diba? Merong, teka lang wait, Qatar. Teka lang.
Ayan. Tignan ko lang po. Ayan. 17 Pilipinong na-aresto for unauthorized rally sa Qatar. Ano yan? Sino yung tumulong sa inyo? Di ba si Pangulo din? Si Pangulo din eh. Oh. Yung 24 Filipinos na na-detain sa Russia. Sino yung tumulong? Di ba si Pangulo din? Baka pag kayo nalagay sa alanganin dito, sa ibang bansa, saan ang takbo nyo? Di ba sa DMW? Sa gobyerno rin eh. Di ba? Yun din yun. Hindi naman kayo tutulungan ng sino bang tumulong sa 17 na na-aresto sa Qatar dahil sa mga Duterte? May ginawa ba ang mga Duterte para sa kanila? Di ba si Pangulo yung nag-request? Oh. Ito, hindi ko lang alam kung ano to, kung mabubuksan ko to ha. Wait, sana mabuksan ko. Shout out Roberto Cabe. Wait. Para meron tayong konteksto. Ano? Cases versus 17 arrested of the base in Qatar dismissed na. Ibig when you say dismissed, hindi na siya itinuloy. Pero arrested sila mga clear. Dahil sa di umano illegal na pagpoprotesta. Diba? Oh, the Qatari envoy informed Marcos that the cases against the Philippines have been dismissed. Ayan, ayon kay Ambassador Al-Humidi, ito raw ay refleksyon na maganda at matatag na pakikipagkaibigan ng dalawang bansa. Diba? Mga ka-clear, yan din ang dahilan kung bakit kinakailangan na nagkakaroon ng mga official visit, working visit, ang mga leaders. Magandang relasyon. Problema sa kanila, pag gumagawa ngayon ito, mga clear, pag gumagawa itong mga to, ng mga krimen, mga krimen, pagka kinakasuhan, sasabihin, politically motivated. Samantalang silang gumagawa nung mali. Diba? So, kahit na meron kang freedom of expression, sabihin mo na, tama ba na sundan mo yung tao? Murahin mo? Tapos sabihin mo mamatay ka na sana? Yung ba yung tamang rally? Yung ba yung tamang protesta? Kaya sabi natin, ang totoong Pinoy, ang bagong Pilipino, hindi yan bastos. Saan ba nanggaling ang kabastusan ng mga ito? Bakit dumadami na sila? Sa kayong pagmumura. Hindi tayo dati ganito. Hindi ganyan ang mga Pilipino na palamura na ganyan na. Diba? Harap-harapan kahit na naka-on cam ka. Hindi yan ganyan ang Pinoy. Saan nila to naman na normalize yung pagmumura? Diba? So, ngayon, isipin mo tuloy, saan kayo nakalinya? So, wala naman kayo mapatunayan sa protesta nyo dahil di naman kayo umaaksyon. Umaksyon kayo, magdemanda kayo, tumulong kayo sa let's say, sa mga, yung public office, public legal office, kung ano man yan, sa embassy. Kung meron na kayo ebidensya, kailangan niya ng gobyerno yung ebidensya. Kung talaga may nagnanakaw sa bibintangan nyo, kailangan yung ebidensya para mapanagot ang dapat ang panagot. Pero kung bibig lang, mura lang, at gusto niyo mamatay ang tao, at gusto niyo mag-decide, si PBBM, walang mariresolve ba yan? Di ba? Ang mangyayari lang yan, gusto niyo umalis si PBBM sa pwesto. Sino gusto niyo paupuin? Di ba? Ang sarap itanong sino gusto niyo paupuin? Pag umalis si Pangulong Marcos sa pwesto. So yun mga kaklino, after that, nung hinatid na kami, so kinordon na kami ng mga pulis, hindi sila hinayaan makalapit sa amin. Then, sinamahan na kami ng pulis sa sasakyan namin. So siguro nakita nila na meron, yung sasakyan kasi namin merong para siyang sticker, or parang basta meron siyang sign na Philippine flag. So alam nila na official kami, na nagaling sa Pilipinas. So, yon ang experience namin ni Director Robertson sa kuko ng mga Pinoy vulture dito sa Canada. Pero basta po dito, maliban sa Pinoy vulture na yan, ang mga Pinoy mababait po. Ang mga taga-Canada dito po mababait po sa lahat. Lagi sila nakasmile, lagi bumabati sila. Minsan sila nag-i-initiate na makipag-usap, okay? Then, Philcom. So nangyari na, di ba? Nangyari na yung siguro 10 to 12 na nanghara sa amin. Or nagmura, gusto mamatay kami. 10 to 12 siguro. O tapos, may nagsabing pangit. Tapos pagkita ko kung sino. Di ba? Nakangiti lang ako kasi tingnan niyo. Alam ko may isang video nakita ko sino yun Meron mga kung ano yung tsura nila, di ba? But anyway. Philcom, gabi na. Ang dami po mga kababayan natin. Actually, kulang pa nga daw yung seats kasi ang dami gusto mga kababayan natin na makita yung Pangulo. Okay? So, nung dumating ako, nauna kasi po ako, dumating po ako, ang dami nating mga kababayan na sumalubong sa atin at nagpahayag na mahal nila yung Pangulo at nagpapasalamat sila at sa mga ginagawa ng Pangulo, lalong-lalo naman sa mga OFWs. So, kung ikukumpara mo yung dami, ito, sige, pakita ko na mga kaklira. Hindi ko na siguro lalagyan ng sound kasi baka maka-operate yung stock. Ayan mga kaklira. Yan ang sumalubong sa Pangulo. As in, nagit-git talaga si Pangulo.
Nagit-git siya talaga kasi mahal naman siya ng mga kababayan natin doon. O tingnan mo, naipit na siya pero okay lang kay Pangulo, di ba? Ang dami talagang ito din po yung mga kababayan natin na pumunta sa akin, nagpa-picture, tapos sinasabi nila na masaya sila. Diba? Masaya sila sa ginagawa ng Pangulo. So, makikita mo na lang mga ka-clear, ha? Makikita nyo na lang na siguro talagang may malamang nagbabayad. Kasi nga ini-encourage pa, di ba? Bibigyan pa nga daw ng pera, di ba? Oh. So, yun lang. Tingin ko na-i-inspire sila kasi na-inspire sila siguro kasi maraming maaaring magbayad sa kanila. Yun. Ayan, pinakita ko lang. Kaya hindi po kailangan maniwala sa 10 na nagmumura at nananalangin na ikaw ay mamatay. So ito po, nakita natin sa Philcom, mga Pilipino po ito, na siyang magbibigay sa iyo ng inspirasyon. Ayun po ako. Ayun no, ayun katabi ni Sec Dave. Ayun. Magkatabi po kami ni Sec Dave. Okay mga ka-clear, pinakita ko lang po sa inyo na talagang welcome po ang Pangulo ng mga kababayan natin at iilan lang po yung mga gumawa niyan. Iilan lang po sila. Okay lang. Okay lang yan. Basta wag lang sana silang gumaya sa kanilang mga idolo na palamura at nananalangin mamatay ang isang tao. Kulto na yun eh. Okay mga ka-clear. Maraming salamat sa mga suporta kasi ang dami po talaga naparating sa atin ng kanilang pag-aalala. Sabi ko okay lang kami. Okay lang kami. Okay? So, pero syempre, 'di ba, kung nasa ibang bansa ka tapos pupuyugin ka ng 10, tapos ang lapit-lapit nila sa'yo, syempre ibang tao talaga mag-aalala kasi hindi nila alam kung ano nangyari. But thank you sa mga police officers na nandiyan dyan. Maraming din salamat sa inyo. Okay? Alright, salamat attorney. At syempre, sa mga kasama natin dito mula kanina, Sir Leonardo, shoutout ulit. Rex TV, shoutout. Allen Valencia. Tapos si Option Zero, shout ha. Nagsabi ng pangit, mukhang orangutan naman ako. Yun na nga. Ang kapal na mukha na, Diyos ko po, Rudy. Yung mga bulok na kamatis na talaga ang mga Pinoy at sila na yung mga DDS na nasa Canada. Nakakaya na sila. Nabilig ang isip nila sa mga Duterte. Nabulag, parang ganun. Kakaunti na lang naman sila. Pero may nga, Sir Leonardo, ilan lang sila? 6 o less than 10 lang sila. Tapos according sa source natin, mga kwan daw, mga KOJC daw yun eh. Ito, pakinggan natin si Kwan. Saglit. Bago tayo magpunta natin si Banat Boy. May post si Banat Boy eh. Pinost ni Banat Boy kanina yun. Ito to. KOJC daw. Grabe yung mga yung Pinoy na sumigaw ng kabastusan dyan, yung binastos si Jose Claire dyan sa Canada. Grabe yung Lovely Sunga, yung admin niya ng KOJC. Di ba? Relihiyon ng kulto. Ayan. Grabe kapal na mukha nyo. Binastos nyo pa si Jose Claire. Bagay. Ganun talaga. Nabitbit nyo yung ugaling kanal papuntang Canada. Wala tayong magagawa, Sana nandyan na kayo sa Canada, pinagpag nyo na yung ugali nyo dun sa Pinas, iniwan nyo na. Binitbit nyo pa dyan. KOJC, tamo, samahan kayo ng mga demonyo talaga eh. Ngayon, mukhang... Grabe yung mga yung Pinoy na sumigaw ng kabastusan dyan, yung binastos si Jose Claire dyan sa Canada. Grabe yung Lovely Sunga, yung admin niya ng KOJC. Lovely Sunga. Relihiyon ng kulto. Ayan. Grabe kapal na mukha nyo. Binastos nyo pa si Jose Claire. Bagay. Ganun talaga, nabitbit nyo yung ugaling kanal papuntang Canada wala tayong magagawa, Sana nandyan na kayo sa Canada, pinagpag nyo na yung ugali nyo dun sa Pinas, iniwan nyo na. Alright, salamat Kapsat Banat Boy. So yun lang muna Kapsat, ito, nag-rest back na si Attorney Claire Kapsat, na narinig naman natin yung kanyang side. Tsaka naman, talagang itong mga itong mga Pilipinong to na talagang panatiko na, 'di ba? Talagang hindi na magbabago kasi nga talagang ginawa nilang Diyos. Diyos ko po. Alright, mag-subtopic. Siguro mga 2 topics lang tayo. Kasi pangatlong live na natin to. Marami na tayo na topic kanina. So mga 2 live lang po. 2 topic pa po tayo. Tapos we're good. So kahit 3 topic lang tayo for for tonight. Alright, so countdown tayo in 30 seconds. Here we go.